Hello! What's up guys? Welcome back sa aking channel. Itong video ito ay purely tutorial para sa mga nais magsimula ng vlogging career. So in short, wala kayong makikita na pagmumukha ko. Ginawa ko itong video para makatulong sa lahat ng kagaya ko na nagsisimula din sa buhay vlogger. Sabi nga nila, no man is an island. Kailangan ng tulong ng bawat isa. Narito ang step-by-step procedure kung paano ako mag-edit ng aking film. Plus tutorial na din kung paano matanggal ang watermark sa video ng libre. Sa huling video ay meron akong bonus tutorial kaya panoorin nyo guys hanggang sa dulo. Bakit ako naggawa ng mahabang video? Simple lang besh, ayoko mahirapan ka para hanapin pa sa kung saan-saan. I hope guys makatulong itong video na ito sa inyo. Daghang salamat! Disclaimer lang guys, hindi ako professional sa pag-i-edit. Basic lang ang aking sinashare base sa aking kaalaman. And yung mga terminology na ginamit ko dito guys is terminology ko para mas ma-explain ko ng maayos yung pag-i-edit. Okay guys, magsimula tayo. Kailangan natin na mag-download ng KineMaster. Ito. Nag-download na ako para di na ako mahirapan. Pero makikita niyo ito sa App Store. So, ito yung Power 4 button. Tinawag ko siyang Power 4 button kasi feeling ko lang na ito yung pinakagamit na gamit sa KineMaster. I'll give you quick tour guys sa unang-unang makikita nyo pagkapindot nyo ng app ng KineMaster. So, sa bandang kaliwa, nandito yung tatlong button ng circle. Yung pinakamalaki, yan yung pipindutin pag gawa ka ng bagong film ng video. Yung katabi naman niya sa bandang kanan, yan yung play button na magdadirect sa YouTube channel ng KineMaster. Sa left corner naman, yan yung parang tindahan. Bibili ng mga apps or mga effects na kailangan na magagamit mo sa pag-edit. Bandang kanan guys, yan yung mga nagawa mo na film na on process mo pa lang na gagawin or hindi mo pa natatapos. Upon clicking ng new film button, makikita nyo yung tatlong ratio. So sa pag-edit ng YouTube vlog mo, 16:20 yung pipiliin natin. Yan yung fit na saktong-sakto dun sa ratio ng YouTube channel mo. So, pipindutin na natin siya. Ito guys yung platform kung saan ka mag-edit ng iyong video. So, quick tour lang. Sa bandang kaliwa, may setting button dyan. Sa baba ng setting button, ayan yung arrow na kung gusto mo i-widen yung pag mag-edit ka, makikita mo yung mga i-adjust mo or kung ilang layer na yung nagawa mo. And then yung pinaka-last button is yan yung forward from the beginning ng yung video. So sa bandang kanan naman, makikita mo na dyan yung power 4 button, yung media, layer, voice, and audio. Doon sa upper part na literal na pintuan, yan yung button kapag mag-e-exit ka ng apps mo. Kung i-exit mo na yung apps mo, bandang baba ng kaliwa ng power 4 button, yan yung tindahan ni Aling Nena. Charot. Yan yung tindahan kung saan ka magpa-purchase ng mga items na pwede mong magamit sa pag-edit ng video. And then dun sa may right side ng power 4 button is a play button. So sisimulan na natin ng power 4 button. Mag-uumpisahan natin sa media. So, sa media guys, dito mo makikita yung mga background na gusto mong ilagay sa video. It's either ang background mo is colors lang or video talaga. So, ngayon ay choose ko muna yung background. At ang pipiliin ko ay kulay white. Kulay puti. So, upon clicking ng color white na background,
pag clinic mo yung layer na yan, makikita mo na nag-appear yung mga gagamitin mo for editing. And then, yan, pwede ka mag-choose ng any color na gusto mong background aside from white. This one is literal na gunting for trimming ng yung video. Yan, for example, this one. Try natin mag-trim. Kung saan guys nakalagay yung gunting dun sa logo, yun yung makakat sa video mo. So, ayan, for example yan, sa bandang kaliwa yung gunting, itong kaliwa din yung mawawala. Try naman natin guys yung bandang kanan na gunting. Ayan. Yun yung nakat. So, i-try din naman natin yung split at playhead. So, kung saan nakatutok yung line na color red, yun yung magi-split. So, para magkakaroon kayo ng dalawang film sa isang layer. Try natin yung split and insert freeze frame. So, parang na-screenshot ka dun sa background. Ang next naman natin sa Power 4 button ay ang layer. Ang layer ang mas madaming function kasi meron siyang iba't ibang uri. Ito yung literal na mag-edit ka sa video mo kasi ito yung mas maraming function na magagamit mo guys. So, sa loob ng layer button guys ay ang image. Ito yung mag-insert ka ng image, ng picture, or magli-layer down ka ng another picture. Kung mapapansin nyo guys, makikita nyo yung mga ganitong klaseng style sa mga YouTubers na naglalagay sila ng logo nila sa bandang lower right corner ng video nila. Not sure sa ibang YouTuber kung ano yung gamit nila, pero for me kasi parang mas madaling gamitin to. So, pwede nyo rin i-adjust kung hanggang saan or hanggang gaano kahaba nakalagay yung picture na nilagay nyo. Next is yung mga effects. So, click natin under layer yung effect. So, meron dito guys, mga basic effects like kung gusto mong i-blur yung part ng video mo, pwede mo siyang gamitin. Ayan. Mag-explore lang kayo guys kasi sa effects, marami talaga siyang function. Hindi ko lahat na ma-elaborate kasi baka umabot pa tayo ng bukas dito. Wow! Quick tutorial lang to guys para magkaroon lang kayo ng idea kung paano mag-edit ng video. Usually, ginagamit to kapag may gusto kang i-blur sa isang part. Like, kunyari gusto mo i-blur yung mukha nung katabi mo, ganon. Kung gusto mong ikaw lang yung makikita sa video, pwede mo itong gamitin.
The third one is the overlay. Ito yung magdidikit ka or ito yung maglalagay ka ng mga image na gusto mo ilagay. Pwede ka rin mag-purchase sa tindahan ni Allen Mena kung gusto mo ng iba't ibang uri na overlay. Try natin kung hugis puso. Check natin kung ano yung designs na mabibigay sa atin. Guys, pasensya na sa boses ko kasi pause lang. Next na layover natin is yung text. Gamit to guys kasi sa lahat naman ng mga na-edit natin video ay ginagamit natin tong text. So, ito talaga yung parang mabilis matuto or mabilis mong malalaman kung para saan tong function na to. Ito guys yung may mga shadow, glow, outline na pwede mong gamitin para mas gumanda yung text na ilalagay mo sa video mo. Okay guys, last part na tayo ng overlay ay ang handwriting. Try natin tong pencil. Okay guys, quick tour again. Para mag-change ka kung ano yung gusto mong gamitin na pangsulat. Meron ditong ballpen, may arrow, may mga shapes din, and everything. Ito naman guys is kung gusto mong palitan yung kulay, yung tinta ng kulay ng panulat mo. Ang gulo ko, diba? Sorry naman guys. Ito naman is eraser, pambura sa mga nakaraan ng buhay mo. Charot. Pambura kung may pagkakamali ka. And this one guys is magki-clear lahat ng screen talaga. And ito naman ay yung kung gaano kapal yung point ng panulat mo.
third one sa power for button ay ang voice. Ito yung ginagamit ko ngayon. Habang nanonood ako, nire-record ko yung boses para i-explain ko ng konti kung ano yung mga function ng mga button na yan, yung mga icon na yan. Bomb has been planted. This is the fourth and last power button na mayroon si KiMaster. Dito guys is makikita nyo yung mga gusto nyo i-insert na mga music background or mga sound effects na ilalagay nyo sa video nyo. Pwede rin kayong mag-import galing sa file nyo kung meron kayong dinownload na gusto nyo i-background sa video nyo. After all the function guys, or nakagawa na kayo ng fully ng video nyo, it's time to export the video. Depende yung pag-export sa tagal ng minutes na meron ka na ginawa mo sa video. So, kung mas mahaba siya, mas matagal siyang ma-export. Ito guys is pipilian natin yung Full HD 1080p at ang frame rate natin ay 30 para maganda yung kalalabasan ng video natin at hindi siya pixelated.
Mm.